magkano ang presyo na inaasahan natin sa diesel next week? Kasi po umabot na ho ng US $100 per barrel. Sir Rino, good morning, sir. Sir Ted, magandang umaga sa inyo programa at sa ating mga kababayan po. Sige, ano po ang ating po pangitain for next week po sa presyohan po, particular ng diesel? Lahat po nitong sasabihin ko ay increases so ito. Estimate for the 4 days na trading this week, gasoline, in-expect natin dito 5 to 6 peso per liter na ho ito. Diesel, 6 to 7 peso per liter. And then kerosene, 3 to 4 pesos per liter ho. Wow. So, from 11 plus 6 to 7, yung diesel, yan po ang inyo pong pangitain for next week, no? Opo. Opo. Okay, Sir Ted. sige. Sir, ito na po yung DOE interference, kung tama yung word ko na yon, na hindi na sila maaaring lumagpas doon. Opo, ito pag-increase kasi, Sir Ted, ang mandate natin ho yung maximum. So, pwede silang bumaba, Okay. pero hindi pwedeng tumobra. Okay, sige po. So at least ngayon magkakaalaman na po yung mga, 'di ba, yung mga dapat magpakarga. Sir, yung pong sinasabi na discount sa mga gas stations for PUJs, yun ho ba ay subsidized? Yung bawat gas station po na nagbibigay ng discount, ang nag-aabono ba doon sa 10 piso per liter na discount, gobyerno? Kung ito ho yung fuel subsidy program ng through the GAA, budgeted subsidy program ng LTFRB, ang nagbabayad ho dito ay ang government, no? May fund hong allocated diyan at dito nga na-trigger ito dahil sa crisis na to at sinimulan maipamigay way back week of March 13 to 17. Doon ho nagsimula yan at tuloy-tuloy hanggang ngayon. Yung budget po, naka-appropriate ito sa ang departamento, DOTR o DOE? Direkta na ho nilang binigay kay LTFRB. Sir, yung claim, yung claim po ng LTFRB na lahat na ng gas station sa buong Pilipinas ang mapapasailalim sa programang ito, may sinasabi sila na in partnership with DOE to comply every gas station na magbigay po ng ganoong pong benepisyo. Kaya nyo bang gawin yon? Can you order all gas stations? Kasi ang reklamo ng iba, hanggang ngayon daw hindi pa sila nababayaran ng mga gas stations. Sir Ted, yan nga ho ang aspeto na ang participation ng DOE ay mag-facilitate kami na siguro na ma-enroll doon sa platform, parang software designed platform ito ng Land Bank. Na dalawa ang ini-enroll doon, yung user, beneficiary with the duly registered PUJs at saka UB Express franchise holders. Kaya naka-enroll ho dun yung sa prangkisa na yon, yung mga plate number ng mga vehicles na yan, sa mga prangkisa na yan. Kami naman nag-facilitate kami na ma-enroll din doon naman yung mga gasoline station. Kasi ang idea is hindi cash ang ibibigay. Yes, sir. At ito na nga ang nakita ko na effective na kung ang pag-uusapan ay direktang discount sa fuel. So, at accounted ito, kasi may sistema, accounted ito to the last centavo, no? Talagang kung magkano talagang na-avail na, so as of date, yun ho talaga ang na-avail ng mga beneficiary. So kumbaga po, dapat dito connectivity. Tama, kailangan ng technology. Tanong, kaya nagawa ho ang design. Nagawa ho, Sir Ted, ang design. Wala hong issue ang design. Effective ho yan.
yung sinasabi nyo lang na settlement, yan ay usapin na... Yes, sir. Yes, sir. Apo, ang yung kadamihan bayad. dyan, Apo, yung bayad ang po. kadamihan kasi dyan, yes, ang kadamihan ho dyan, despite nung orientation namin sa mga gasoline station, kasi temporarily pwede silang mag-implement ang gasoline station kahit hindi pa sila actually nag-apply ng account with Land Bank or other bank. Kaya ang ginagawa, may temporary account pa sila doon, pero hindi nila na-withdraw dahil hindi nila inaangkin yung account na yun, temporarily assigned. So sige. ang maganda dyan, bumalik doon ang mga gasoline station operator, talagang i-open na nila yung account para maka-withdraw na nila. Para lang po masagot yung katanungan ko, sinasabi ho kasi nga, lahat ng gas stations ang gusto mangyari ng LTFRB. So lahat ng gas stations dapat mag-enroll, kumbaga dito po sa programang ito, inyong connectivity nga po, di ba, para doon sa, alam niyo yun, yung record nga po, may pumunta rito, nagkumuha ng diesel, etc. Yun ho ba, doable ba yun, lahat ng gas stations? Sir Ted, ang importante hong malaman dyan, hindi ho pwede lahat kasi unang-una, ang focus dapat yung route kung saan dumadaan ang mga jeepney. Hindi ho lahat kasi ng kalsada allowed route ng sila mismo, si LTFRB ang nag-approve nung route. So, itong nagsimula ito, binigyan kami ng mga route ni LTFRB. Yun ho ang ginamit namin. Hindi ho kahit saan-saan na lang. Lahat na lang. Kasi parang illogical na yung isang gasolinahan, di naman dinadaanan ng mga bus, ng mga PUJ, ng UB Express. Pilitin mo. Wala naman hong sense yun. Walang logic. Kaya hindi ho pwedeng sweeping lang na parang lahat na lang. For example, yung mga gasoline stations sa landers, wala naman hong parang illogical po yun. So, we have to be precise. Yung mga identified route, doon ang tinututukan na ma-enroll ang mga gasoline station. Okay, sige po. I think this is a work in progress pa. So muli ho kaming kakalampak sa inyo. But samantala po, basta po next week, more or less hanggang 7 pesos po ang diesel. Tama? And sa gas ay hanggang magkano, sir? Hanggang 5 to 6. But remember, Sir Ted, may isang araw pa tayo. At masabi ko lang, ang naging trend ho this week, araw-araw pa-increase ho ang movement sa international price, sa Min of Flat Singapore. Kaya baka asahan na rin natin na hanggang Friday baka tumaas pa. So baka tumaas pa ito ng konti. So as of today, yung inyo pong pag-estimate na yon, to be safe, no? As of today. All right. Ay nako, Diyos ko po. Pangadi na kita, Mano, sa mga panahong ito. Salamat, Mano, ha? Thank you. Magandang umaga ulit sa programa ninyo sa ating mga kababayan. Thank you. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.